Wala nang mas nakakatakot pa sa isang bulag na nagwawasiwas ng matalim na sandata. Walang puwang sa batas ang personal na emosyon at ugnayan. Walang puwang sa batas ang salamangka. Pero hindi ganyan ang pananaw ng makikilala natin sa ating kwento ngayong Lunes na maulan at punong-puno ng kababalaghan. Si Aurel, isang 60 anyos na huwes. Kung ang pagbaba ng paghatol ay bunga ng masusing pagdinig sa korte ng mga testimonya at pagsuri sa mga ebidensya, si Aurel ay may otomatikong hatol sa isang klase ng mamamayan sa kanilang bayan. Para kay Hukom Aurel, may salak ang lahat ng mangkukulam. Si Claire ba to? Kilala ko yung babaeng yan. Yan ang hindi sinabi ng hukom. Pero alam niya may mangkukulam din sa Malabon. At dapat silang parusahan kahit pinagsususpetsahan lang. Ang paglilitis ay hindi na kailangan, pero para sa huwes na ito, sa kwentong sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan, ang kanilang kaparusahan ay dapat daw ipataw na ng agaran. Wala nang pagdinig o ebidensya pa na kailangan. Simulan na po natin sa Sana Lord ang dulang pinamagatang hatol ng hukuman. Ubusin ang mga mangkukulam. Iwan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Isa ka sa kanila! Dapat kang litisin! Hindi! Bitiwan niyo ako, sabi! Huwag niyo siyang bibitawan! Dalhin sa karwahe! Inutos ng hukom na dalhin agad sa kanya ang babaeng ito! Ina! 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 Mara, bakit humahangos ka? Si Amihan! Oh, ano nangyari kay Amihan? Tinangay siya ng mga lalaki doon sa gubat. Doon po siya tinukot. Bakit hindi mo siya tinulungan? Marami sila at armado. Saan kaya siya dadalhin ng mga lalaking yun? Namukhaan mo ba sila? Yung namumuno sa kanila, Ina, namumukhaan ko po siya. Sino ang namumuno? Ang kanang kamay ni Hukom Aurel. Aalis ka na naman. May importante akong dapat asikasuhin, Percy. Pero nangako ka, susunduin natin ang anak nating si Maureen pagdating niya sa pier. Kayo na muna ni Steve ang sumundo sa kanya. Importanteng puntahan ko si Mikey. Si Mikey na naman. Bakit kapag si Mikey ang tumawag sa'yo, bibitiwan mong lahat Kanang para... kamay ko si Mikey. Pag inutusan ko siya, alam niyang kailangan ko ng resulta agad. At may resulta na ang inutos ko sa kanya. Kailangan ko yung makita. Pero Aurel, matagal nating hindi nakita si Maureen. Hahanapin ka niya. Ako ay hukom muna, bago isang ama. Alam mo na ang dapat mong sabihin sa anak natin. Narito na ang hukom! Magsigising kayo! Tayo na. Sige. Mikey, Magandang gabi, Hukom Aurel. Narito na ang babae. Nasa loob siya ng bodega. gusto ko siyang makita. Magandang gabi, Hukom. Dito kayo. Bantayan niyo yung karwahe. Patayin at sino mang magtatangkang lumapit sa lugar na ito. Apo! Tayo na, Mikey. Ikaw? Ikaw ang nagpadukot sa akin? Abihan, kung aamin ka na ngayon at ituturo mo sa akin kung nasaan ang inyong lungga, bubuhayin kita. Wala kang mapapala sa akin! Huwag na hukom! Tama! Patayin niyo na ako kaysa magpailalim sa kapangyarihan ng lalaking yan! Matapang ka dahil sa tinatago mong lihim. Wala akong lihim! At wala akong ituturo sa inyong lungga! Isa pang pagkakataon, Amihan. Aaminin mong isa kang mangkukulam at ituturo mo sa akin ang inyong lungga o ipaparada ka ng aking mga tauhan, taglay ang tatak ng isang sumpa. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin, Aurel! Pero hindi ako magsasalita! Wala akong aaminin! At wala akong ituturong lungga! Mikey, ilapat ang tatak sa likod niya. Ngayon,
Makikita ko kung hanggang saan ang tapang mo! Pagmasdan ninyo siya! Yan din ang mangyayari sa inyo kung sasapi kayo sa kabatiran ng mga mangkukulam! Ang tatak sa kanyang likod, yan ang nagpapatunay na siya'y isang mangkukulam. Pagmasdan niyo siya! Huwag niyong kalimutan ang kanyang tatak, sapagkat yan din ang itatatak sa inyo. Oras na magkanlong kayo ng isang mangkukulam. At lalo na kung sasabi kayo sa kanilang kabatiran! Patayin niyo na ako! Patayin niyo na ako! Nagparusa si Amihan. Bakit hindi niya gamitin ang kanyang kapangyarihan? Makikita ng mga nagparusa sa kanya na siya nga ay isa talagang mangkukulam. Panonoorin na lang ba natin ang ginagawa sa kanya? Hindi natin siya pwedeng tulungan, Mara. Makikita tayo ng mga tao. Pero papatayin nila si Amihan. Dapat naisip mo yan nung dinukot siya. Dapat tinulungan mo na siya bago pa siya nailayo sa atin ng mga dumukot sa kanya. Pero ina! Halika na! Sundan natin sila! Kung may pagkakataon na maiiwang mag-isa si Amihan, doon lang natin siya matutulungan! Aurel, isa na namang mangkukulam ang ipinarada mo sa kabayanan. Ayun ang dapat sa kanila. At sinusumpa ko, Percy. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nalilipol. Pero isa lang sa kanila ang dapat mong parusahan. Yung nagpahirap sa iyong ina. Pare-pareho lang sila. Lahat sila masama at dapat parusahan. Pero hindi kaya nagiging abusado ka na sa iyong kapangyarihan. Pinarusahan mo yung babae ng walang paglilitis. Ang isang mangkukulam hindi kailangang dumaan sa paglilitis. Paano mo na sigurong mangkukulam nga siya? Itinuro siya ng isang taong nagkasakit ng hindi maunawaan at muntik na niya itong ikinamatay. Sa pagsusuri sa kanya ng isang albularyo, itinuro nito si Amihan na siyang kumulam sa taong yon. Kaya't Percy, si Amihan ay isang mangkukulam. Sinabi lang sa iyo ng kung sino, pinaniwalaan mo na kaagad. Ikaw ay edukado. Nagtapos ng pag-aaral para maging abogado at ngayon, isa ka ng hukom. Bakit hindi mo gamitin ang iyong karunungan sa patas na pagpapataw ng hatol o parusa? Alam ko ang ginagawa ko, Percy. At tutuparin ko ang pangakong binitiwan ko nung naghihingalo si Mama. Hahanapin ko lahat ng mangkukulam at pagbabayarin ko silang lahat sa pagkakasakit at tuluyang pagkamatay ng aking ina. Ayun si Amihan. Itinali nila sa isang puno. Balak nilang sunugin si Amihan! Naririto ng iba pa nating kasama. Hindi sila makalapit. Maraming kalaban ang nakabantay sa paligid. Paano natin nililigtas si Amihan? Umalis na kayo! Huwag kayong lalapit sa akin! Wala nang dapat matamang! Alam niyang narito tayo, Mara. Umalis na kayo! Papatayin niya kayong lahat! Umalis na kayo! Sino kausap mo? Sinong binibigyan mo ng babala? Mikey! Galugarin ang paligid! Narito sila! Hanapin ang mga mangkukulam! Mara! Kailangan umalis tayo rito! Bilis! Takbo na! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Tumahimik ka! Tahimik! Patayin niyo na ako! Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin! Patayin niyo na ako! Talagang papatayin ka namin! Sunugin na yan! Bilisan niyo! Na hindi po! Pagsisisihan mong naging mangkukulam ka! Ikaw ang magsisisi na pinakialaman mo ako! Tignan natin ang tapang mo
Kapag dinilaan na ng apoy ang barak mo! Kayo! Hanapin niyo ang mga kasamahan niya! Siguradong nasa paligid sila! Mag-armas kayo! Tayo na! Tayo na! Ano? Hindi ka ba tatay? Dumidila na ang apoy sa iyong mga paa! Hindi ko sila ituturo! Hindi ko sila... Sige! Sigaw! Iparinig mo sa mga katulad mo ang paghihirap na paranasin nila pag namin sila! Sigaw! Bilisan nyo! Hindi tayo dapat abutan ng tauhan ng hukom! Ina! Mara, tumayo ka! Hindi nila tayo dapat abutan! Nasugatan ng paa ko! Kailangan magkumple tayo! Hindi tayo makakatakbo dahil may sugat ka! Halika! Kumapit ka sa akin! Haharapin ko sila! Gagamitan ko sila ng aking kapangyarihan! Hindi, anak! Bata ka pa! Kulang ang instrumento mo! Hindi mo pa kabisado ang mga orasyon! Tayo na! Kailangan natin magkumple muna! Pero si Amihan po! Wala na tayong magagawa! Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa ating lahat! Pero babalik tayo! Ipaghihiganti natin siya! Halika! Kumapit ka na sa akin, Mara! Magkukumple muna tayo! Sumigaw ka! Lakasan mo ba? Huwag mong pigilan ang sakit na nararamdaman mo! Mikey! Steve! Kanina ko pa hinihintay ang iyong ama. Nasaan siya? Kasama ng mga tauhan namin. Hinahanap nila ang mga... Gagantihan nila kayo! Mapapatayin niyo ako! Pero hindi ang aming kapangyarihan! Tumahimik ka! Hilipulin namin ang mga katulad mo. Sukulang gabi-gabi kami maghanap ay gagawin namin. Malipo lang namin ang mga katulad mo. Pagsisisihan niyo to! Pagsisisihan niyo! Sige, umupo ka rito. Pupunitin ko ang tela sa damit mo. Ano pong gagawin nyo, Ina? Tatalian ko ang sugat mo sa paa para maampat ang dugo at makapagpatuloy tayo ng paglayo sa lugar na ito. Sige po, kaya ko naman po ang sakit. Nasa bahay natin ang mga gamot na mabilis na makakapagpagaling sa sugat mo. Kailangan makabalik na tayo roon. Opo, naiintindihan ko po, Ina. Sige, hihigpitan ko ang pagkakatali nitong tela. Konting tiis lang. Kaya ko po yung sakit. Tayo na po, Ina. Maaaring sa sandaling ito, patay na si Amihan. Pero pagsisisihan nila ang ginawa nilang ito, hindi tayo titigil hanggat hindi natin may paghihiganti ang ginawa nila sa ating mga kalahi! Patay na ba, Mikey? Oo, Steve. Patay na ang mangkukulam. Kalagin na siya mula sa pagkakatali. Ipakain sa mga uwak. Ngayon din. O, kayo dyan! Magsikilos na kayo! Kalagan sa pagkakatali ang babae! Itapon sa burol para kainin ang mga uwak! Opo! Walang nahuli ang ating mga tauhan, pero marami silang natanaw na nagtatakbuhan. Kung ganoon, tama ang hinala namin ng iyong ama. Ang mga alulong ng aso. Ito'y hudyat nila sa isa't isa. Narito sila kagabi, nagmamatsyag.
at maaaring nagpaplanong sumalakay. Pero naunahan natin sila. May kapangyarihan silang hindi natin nalalaman. Paano kung gumanti sila? Hanggat wala silang nakukuhang pagmamayari natin, hindi nila tayo magagamitan ng kanilang kulam. Kaya mag-ingat kayo! Bawat isa sa inyo ay maging maingat na walang maiiwang gamit o ginagamit sa katawan saan man tayo magpunta para wala ring magamit na instrumento ang mga mangkukulam para tayo pahirapan! Naghilom na ang sugat ko, ina. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ngayon, ibalik mo na sa lalagyan ng gamot. Kailangan nating gawin ng orasyon para sa paghihiganti. Tatawagin ko po ba mga kasama natin? Oo, Mara. Kailangan magkaisa tayong lahat sa pagbigkas ng orasyon. Opo, tatawagin ko na po sila. Kailangan maisagawa ang paghihiganti sa pinakamabilis na paraan. Hindi ko sila patatahimikin. Gulo ang hanap nila. Pues yun ang ibibigay ko sa kanila. Kaming mga mangkukulang, hindi nananakit kung hindi kailangan. Ano man ang dahilan ni Hukom Aurel sa ginawa niya kay Amihan, hindi ko yan matatanggap. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang pagpaslang sa aking kalahi. Narito na po sila, ina. May kulang pang tangkay na dapat ilahok sa likido ng kamatayan. Tangkay? Saan po kukunin? Ang matandang puno sa labas. Pumutol ka ng batang tangkay. Putol-putulin mo ng maliliit. Saka mo dalhin sa akin. Kailangan natin sa seremonya ng orasyon. Opo, ina. Ngayon din po. Ngayon, sa pamamagitan ng likido ng kamatayan, lilikha kami ng langis na kapag naipahid kay Hukom Aurel, maghihirap muna siya bago siya malagutan ng hininga! Hukom Aurel, papatayin ngayon! Lason, lason, para sa iyong kaluluwa! Hukom Aurel, papatayin ngayon! Lason, lason, para sa iyong kaluluwa! Madaling araw na, Aurel. Saan kayo galing ni Steve? Nakita ko mula sa bintana na sabay kayong dumating. Huwag mo lang alamin, Percy. Magpahinga ka na. Si Maureen, nasundo mo na? Oo, nagpapahinga na siya. Pero nag-aalala ko, Aurel, kapag nalaman ni Maureen na abala ka sa paghahanap ng mangkukulam, hindi niya ito magugustuhan. Ilang beses na niyang ipinaliwanag sa'yo na ang pagkamatay ng lola niya ay dapat ipaubaya mo sa batas. Batas? Ipaubaya sa batas? Paano ipauubaya sa batas? Wala tayong ebidensya. Ako ang hukom sa lugar nito. Ako ang magpaparusa sa kanila. Sa iyo na nanggaling. Wala kang ebidensya. Bakit mo pa rin ito ginagawa? Dahil alam kong silang pumatay sa aking ina. Ang mga mangkukulam. Aurel, makinig ka naman sa katwiran. Ang katwiran, maaari kong pairalin kung normal na tao ang ating pinag-uusapan. Ang mga mangkukulam, hindi ordinaryong tao. May karunungang itim sila na ginagamit sa ating mga tao. Kung totoo man yan, natitiyak kong ginagamit lang nila ang kapangyarihang yan upang ipagtanggol Huwag ang mo silang ipagtanggol, Percy! Hindi sila normal na tao. Wala silang puso, wala silang kaluluwa. Dapat silang malipol. Natatakot ako sa pinaplano mo, Aurel. Kapag naubos sila, wala nang katatakutan ng mga tao sa ating bayan. Pero ang ginagawa mo, lalo nitong pag-aapoy ng kaguluhan sa ating bayan. Alam ko ang ginagawa ko, Percy. Ang paglipol sa mga mangkukulam, yan ang magbibigay katarungan sa pagkamatay ni Mama. Yan ang magbabalik ng katahimikan sa bayan natin.
Tama si Papa. Kailangang malipol ang lahat ng mangkukulam sa bayang ito. Pero dapat muna, matuntun natin ang kanilang lungga. Pag nagawa natin yon, pwede nating sunugin ang kanilang teritoryo. At mauubos na sila. Hindi na sila makakapaminsala pa. Malalaman din natin kung saan ang kanilang lungga. Siguradong gaganti sila sa pagkamatay ng isa sa kanila. Ayan na ang mga uwak! Ngayon, panoorin nating ubusin nila ang bangkay na mangkukulam na si Amihan. Sa ating unang tagumpay! Sige mga uwak! Magbakabusog kayo! Ito ang una naming tagumpay! Mga walang kaluluwa. Ipinakain nila ang katawan ni Amihan sa mga uwak. Hinihintay ko sanang iwan nila si Amihan para makuha namin ang kanyang katawan, para mailabing namin siya ng maayos. Pero ano tong ginawa niyo sa aking kapatid? Matapos niyo sunugin siya ng buhay, ngayon ipinakain ninyo sa mga uwak ang kanyang mga labi. Mga demonyo! Kayo ang masama, hindi kami! Papalikan kita, Amihan. Kukunin namin ang iyong mga buto. Ililibing ka namin at isinusumpa ko. Hindi namin sila patatahimikin sa ginawa nilang ito sa'yo. May panahon pa tayo para hanapin ang kanilang lungga. Ama, sa tingin mo, ang pagkamatay ni Amihan ay magdudulot sa kanila ng takot? Dapat silang matakot dahil desidido akong lipulin ang kanilang lahi. Hukom, paano kung tumakas sila? Umalis dito at magpakalayo-layo. Eh yan ay kung makakalayo sila, Mikey. Hukom, makapangyarihan din sila. Mga lihim na karunungan na nagpapatakbo ng buhay nila. At may armas tayong panlaban sa kanila. Tama si Ama! Anong magagawa ng nalalaman nila laban sa mga armas natin? Lagi mo lang ipapaalala sa ating mga tauhan na saan man sila magpunta, walang dapat maiwang bagay na pag-aari nila. Hindi ako nagkukulang sa paalala, Hukom Maurel. Ligtas tayo sa kanilang kulam hanggat wala silang hawak na bagay na gamit natin. Saan tayo ngayon pupunta? Uwi muna tayo. Napagod ako sa magdamag na pagbabantay para masigurong namatay nga ang mangkukulam na si Amihan. Ngayong nabawasan sila ng isa, buong araw tayong magpapahinga. Bukas ng gabi, muli tayong gagala sa dilim para hanapin ang kanilang lungga. Mikey, magpahinga ka. Mamayang gabi, bumalik ka sa mansyon. Magpaplano tayo ng panibagong pag-atake. Sasama ako, Ama. Hindi muna, Steve. Kami muna ni Mikey mag-uusap. Kapag kailangan kita, patatawag kita. Pero Ama... Steve, samahan mo na muna ang kapatid mo si Maureen. Hindi pa kami nagkakausap. Baka kung ikaw ang makausap niya, maniwala na siyang ito ang pinakamabilis na paraan para mabigyang katarungan ng pagkamatay ng lola niyo. Sige po, Ama. Tayo na! Ha! Umuwi na tayo! Ha! Ha! Mara, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Sa talampas po, binalikan namin ang bangkay ni Amihan, pero Pero ano? Nakuha niyo ba? ipinakain siya sa mga uwak. Ang mga demonyo! Hindi pa nakontento sa pagsunog kay Amihan. Babalikan namin siya. Ililibing natin ang kanyang mga buto. Oo, kukunin natin si Amihan. Pero sa sandaling ito, tatapusin natin ang ginagawa kong likido ng kamatayan. Ina, dito mo ginamit ang sanga ng matandang puno na ipinakuha mo? Oo, Mara. May isang sangkap pa na kulang. Lumabas ka at pagbalik mo, magdikdik ka ng ugat ng gumagapang na halaman. Opo, Ina. Kukuha na po ako ngayon din. Bilisan mo! Bago natin ilahok, dadasalan natin ang orasyon. Opo, Ina. Kapag naipahid ang likidong ito sa taong gusto kong maparusahan, magsisisi siya dahil pinili niyang pakialaman ang aking angkan. Sige, likido. Kumulo ka. Magalit ka.
Ito ang tatapos sa mga demonyong pumatay kay Amihan. Malalaman nyo ngayon kung sino ang inyong kinalaban! Nakatanaw sa atin ang iyong ina. Mukhang magdamag siyang naghintay sa pag-uwi natin, Ama. Ako lang ang magsasalita, Steve. Dumiretso ka na sa loob ng mansyon. Opo, Ama. Aurel, totoo bang inamin sa akin ang katulong? Mama, At ikaw naman, Steve, sumama ka sa papa mo. Mama, hindi mo po Steve, maintindihan. ako na. Tutuloy na po ako. Mas mabuting sa loob kayo ng mansyon mag-usap. Tayo na sa loob, Percy. Hindi. Gusto ko dito mismo ay sabihin mo sa akin kung saan kayo nang galing ni Steve at kung anong ginawa ninyo. Sige na, Steve. Mauna ka na sa loob. Ano ang sinabi sa'yo ng katulong? Isang mangkukulam, ipinarada ng iyong tauhan sa kabayanan. May tatak siya sa likod, pabaliktad na krus. Ano tong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na kasuklamat ka ng mga tao? Isa pang hukom, Aurel! Inililigtas ko sila laban sa mga mangkukulam. Isang mangkukulam ang hinihinalang pumatay sa iyong mama. Pero walang katiyakang totoo yon. Totoo yun. Naniniwala ako dahil walang makitang sakit ang mga doktor nang sinuri nila si Mama. Kaya iisa lang ang kahulugan nun. May kumulam sa kanya. Pero hindi pa rin tama na parusahan mong lahat na mapaghihinalaan mong mangkukulam. Alam ko ang ginagawa ko, Percy. Panahon na para lipulin ang mga tulad nila. Tigil mo na ito, Aurel. Para mo ng awa. Itigil mo na ito. Bago sila gumanti sa ating pamilya. Ikaw ang tumahimik, Percy. Paulit-ulit na lang ang diskusyon natin tungkol dito. Huwag mo na akong pakialaman. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ka dapat matakot. Dahil narito ang mga tauhan ko para kayo protektahan ni Maureen. Hindi makakalapit ang mga mangkukulam dito. Hindi ko papayagang saktan nila kayo. Ang huling sangkap, Mara. Akin na. Eto po, ina. Ibis at sa lagubang sa kanyang tiyan ay bubuka! Ang katawang aming punasan ng sangkap na sa kawang hulmahan. Ay siya ring kakapitan ng sumpang aming sasambitin ng sabay! Papatayin ngayon! Lason! Lason! Para sa iyong kaluluwa! Papatayin ngayon! Lason! Lason! Para sa iyong kaluluwa! Hindi ako dalawin ng antok, pero nakakaramdam ako ng pagod. Uubusin ko na itong alak para dalawin ako ng antok. Kailangan makapagpahinga ako dahil bukas ng gabi, kailangan kong puntahan ng hukom. Tiyak, may bago siyang iuutos sa akin. Tumahimik na kayo! Kami lang ni Mara ang lalapit sa kanya. Bantayan niyo ang bawat sulok ng bakuran. Kung may paparating, umalulong agad kayo at alam na namin ang aming gagawin. Tayo na, Mara. Kayo po, ina, ang magpapahid sa alinmang bahagi ng kanyang katawan at tiyak tatalabang kulam. Oo, Mara. Ngayon, matitikman nila ang uri ng ating paghihiganti.
tulog na tulog siya. Lalong mabuti. Akin na ang ipapahid nating likido. Heto, ina, ako nang hahawak sa sisidlan. Lason, papatayin ngayon. Naipahid ko na, Mara. Tayo na. Makakaramdam siya ng init at pangangati. Kailangan makalayo tayo bago pa siya magising. Ano ba yun? Parang may narinig ako nag-uusap pa. Pero wala namang tao rito. At ang braso ko. Mahapdi. Namumula. Makati. Ano ba nangyari? May dumapo sigurong insekto. Hindi. 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 Percy, pag nagpasindak tayo sa kanila, hindi matatapos ang pambibiktima nila sa mga inosenteng tao. At inaakala mo ang pagpaparusa sa mga inosenteng kalahi nila ay magtatama ng maling nangyari sa iyong mama? Walang inosente sa kanila. Pare-pareho silang masasama. At tama ang ginagawa kong paghahanap sa kanila. Aurel, ano ba talaga nangyayari sa iyo? Ang buo mong pagkatao ay kinain na ng paghahangad na makaganti. Kahit malipol mo ang lahat ng mangkukulam sa ating bayan, hindi ito may babalik ang buhay ng iyong mama. Kaya bago tayo mapahamak na lahat, itigil mo na ito. Para mo ng awa, itigil mo na ito. Bakit ganito? Nung kamutin ko ang balat kong namumula, natutuklap din. Ang braso ko, pero wala akong nararamdamang hapdi. Nananaginip ba ako? Pinabangungot ba ako? Ano ito? Ibis! Sa lagubang! Lumalabas sa mga ugat ko! Lalo silang dumarami! Ano ito? Kinukulam ako! Kinukulam ako! Makinig ka sa akin, Aurel. Ikaw ang makinig sa akin, Percy. Kapag hindi nalipol ang mga mangkukulam, mas marami pa silang pahihirapan. Natatakot ako sa maaaring ibungan ng ginagawa mong ito. Armado ang mga tauhan ko, Percy. At lagi ako nag-iiwan ng mga magbabantay sa inyo rito. Ano man ang ibungan ng paghihiganti ko, hindi nila kayo pwedeng pakialaman dahil may mga bantay kayo. Ang kulam ay hindi nangangailangan ng pisikal na katawan. Sa kanilang kaalaman, pwede nila tayong bigyan ng sakit o pahirapan kahit hindi natin sila nakikita. Pwede nila tayong patayin anong mga oras na gustuhin nila. Hindi nila pwedeng gawin yun. Kailangan nila ang isang bagay na manggagaling sa atin at naging maingat ako upang wala silang makuhang anumang mula sa akin o sino man sa aking pamilya. Di mo pa rin alam kung hanggang saan ang kanilang kakayahan. Hindi ako interesado malaman. Dahil pag nalipol ko na silang lahat, wala nang malalabi pa para gumamit ng anumang kapangyarihan sa akin o sa inyo na aking pamilya. Hindi ko na maintindihan ang iyong papa. Ibang-iba na siya, Maureen. Huwag ka na magsalita. Alam kong nag-aalala ka rin. Alam kong ginawa mo rin ang lahat ng paliwanag na pwede mong sabihin. Natatakot ako sa pwedeng ibunga ng ginagawa nila ni Steve. Maureen, huwag mong sabihin, lumayo tayo, anak. Hindi ko kayang iwan ang iyong papa. Oo, natatakot ako. Totoo yan. Pero hindi ko kayang umalis dito sa mansyon at iwan si Steve at ang papa mo. Hindi ko kayang pumunta sa lugar na magiging ligtas tayong dalawa para pagkatapos
pagkatapos ay mamamatay rin ako sa pag-alala sa magiging kalagayan ng papa mo at ni Steve. Nakahanda na ang mga kabayo, Ama. Tayo na, puntahan na natin si Mikey. Mabuti pa nga puntahan natin si Mikey. Kahit anong paliwanag ko sa inyong ina, hindi niya ako maintindihan. Ho! Sakay na, Ama. Makapagpupulong tayo na hindi naririnig din ng mga pinag-uusapan natin. Oh, tama. Doon na rin tayo magpulong sa bahay ni Mikey. Tayo na! Mga kasama! Sumunod kayo sa amin ni Ama! Ngayong gabi, paplanuhin natin ang sunod na pag-atake! Tayo na! Ha! 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 Ano nangyayari? Kahit anong pigil ko sa ugat ng braso ko, patuloy na bumubukol at lumalabas sa mga ipis at salagubang. Tulungan niyo ako! Kahit ilang beses ko silang kiluha, lalo silang dumarami! At nag-uunang pumasok sa bibig ko! Sandali! Oh! Steve! Bakit? Ama! Mga kasama! Wala ba kayong narinig? Narinig na ano? Parang may sumigaw. Galing sa bahay ni Mikey. Ha? Baka may nahuling mangkukulam si Mikey at pinatay niya agad. Hindi yun gagawin ni Mikey. Lalo pa't hindi galing sa inyo ang utos. Kung ganon, lalo tayong dapat magmadali. Baka inatake si Mikey ng mga mangkukulam. Wala na ang mga bantay. Yun ang sinasabi ng alulong nila. Wala na silang malay. Tapos mapahiran ng likido ng kamatayan. At ang hukom? Nakita namin silang umalis ng mansyon. Kasama ang iba pang kalalakihan. Kung ganon, makakapasok na tayo at may sasagawa ang paghihiganti sa kanyang pamilya. May 3 tanod sa bawat pintuan, Ina. 3 sa harap, 3 sa likod ng mansyon. Sa likod tayo dumaan. Isama mo ang ibang kalalakihan sa ating lahi. Gamitan nyo ng orasyon ng mga tanod upang mawalan sila ng malay. Pagkatapos, lalapatan ko ng orasyon ng sino mang makikita ko sa loob ng mansyon. Masusunod po, Ina. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Bilisan ninyo. Mauuna kami, Ama. Dito ka lang muna. Hindi. Gusto kong makita agad si Mikey. Tatawagin ba natin siya para lumabas dito? Mas mabuting lumapit tayo sa bahay ng dahan-dahan. Baka nariyan pa ang mga mangkukulam. Lalapit kami. Dito muna kayo. Pag sa loob ng 5 minuto, hindi kami nakabalik ni Ama, sundan niyo kami at baka kailangan na namin ng tulong ninyo. Opo, opo. Tayo na, Steve. Mikey? Mikey? Steve, bukas ang pinto. Nakatumba ang ilang gamit dito sa sala. At... Si Mikey, nakahandusay padapa sa sahig. Katabi niya ang bote ng alak. Lasing lang pala. Teka, ititihaya ko siya, Ama, para gisingin.
Hindi! Bakit ganyan ang itsura niya? Mikey! Mikey! Magandang gabi. Magagandang babae. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? May pintuan ng mansyon. Pumasok ako sa pintuan. Pinatuloy ako ng inyong mga tauhan. Sinungaling. Hindi sila magpapapasok nang hindi namin kilala. Lumabas ka na bago pa ako tumawag. Aalis ako rito. Pero kailangan gawin ko ang isang bagay. Ano yung hawak mo? Palayok! Hindi ka pa ba nakakakita ng palayok? Sisidlan ng langis. Langis na pumapatak. Umalis ka na! Para mo nang awa! Hindi ko gustong masaktan ka ng aming mga tauhan! Alis ako! Pero kailangan ko muna itong gawin. Lason! Lason! Para sa iyong kaluluwa! Ano itong pinahin mo sa akin? Ano ginawa mo sa akin? Umalis ka na! Umayas ka! Umiinit ang braso kong napahira ng likido. Isa kang mangkukulam! Lason! Lason! Para sa iyong kaluluwa! Mangyayari sa iyo ang nangyari kay Mikey! Hindi! Ang mukha ni Mikey! Kinakain ng mga ipis at ano ito? Salaguban. Malalaking salaguban. Hindi ko kayang tingnan. Mangkukulam ang gumawa nito. At lalo lang nilang pinag-apoy ang galit ko sa kanila. Ama, kung nagawa nila to kay Mikey, kaya nila tong gawin sa atin. Tataga mo, sikmura mo, Steve. Hahanapin natin ang gumawa nito kay Mikey. Pero, isa na itong babala sa atin. Dapat siguro itigan na natin ang... Ngayon pa tayo titigil. Ngayong pang napatunayan nating naririto sila sa lugar natin. Narito sa lugar natin ang pugad ng mga mangkukulam. Pero ama, lalo natin silang dapat tapusin at patayin. Ano itong ginawa mo sa akin? Mahapdi ang balat ko at may bumubukol na kung ano. Mararamdaman mo ang hirap na ibinigay nila kay Amihan! Alisin mo ito sa akin! Ang braso ko, umahapdi na rin. Hindi mo ako kalaban. Ipinagtanggol ko kayo kay Aurel, kayong mga mangkukulam. Hindi ako naniniwala sa'yo! Magdusa ka! Mamatay ka! Maawa ka! Ang sumpa ay nailapat na! Hindi na maaaring bawiin pa! Ina! Wag! May kasama kang bata na lagitang mangkukulam. Alisin mo na ang inilapat mong kulam para mo nang awa. Wala akong kasalanan sa inyo. Ina! Maaaring nagsasabi siya ng totoo. Baka wala siyang alam sa nangyari kay Amihan. Nailapat ko na, Mara. Hindi ko na mababawi pa! Pero ina! Nagsisimula na. Unti-unti na siyang mamamatay! Hindi! May lumalabas sa aking ugat. Isang bagay na... Ibis! Lumalabas mula sa aking braso! Ibis at iba pang insekto! Panonoodin ka namin, Asusa! Tulad ng ginawa mo sa inyo ng padre de pamilya mo! Habang ang aming si Amihan ay sinusunog nila ng buhay! Wala akong kinalaman doon! Ina! Baka nagsasabi siya ng totoo! Mara, hindi na matabawi ang nailapat na! Ito na ang katapusan niya! At hindi ko na yun mababago!
tayo maghahanap. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Sa mansyon, doon tayo magsisimula. Ilalayo muna natin ang iyong ina at kapatid na si Maureen. Mga kasama! Babalik tayo sa mansyon! Tayo na! Nagkamali sila ng dinamay nila, Mikey. Siya ang pinakatapat kong tauhan. Hindi ko papayagang mawalang saysay ng ganun lang ang buhay niya. Tayo na! Ha! 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 Patayin ako ng mga insekto! Magdusa ka! Gusto ko makita kung paano ka magdusa! Ina! Tibayan mo ang titig mo, Mara! Ang angkan ni Hukom Aurel ang magbabayad sa kanyang kasalanan! Hindi niya dapat pinatay si Amihan! Walang kasalanan si Amihan! Hindi na siya makahinga sa dami ng insektong umaatake sa kanya! Patay na siya, Ina. Iwan na natin siya. Mga kasama! Tingnan niyo sa ibang kwarto kung may kapamilya pa si Aurel na dapat nating lapatan ng langis. Papatayin natin sila sa araw na ito. Uubusin natin sila! Ako na po maghahawak ng sisidlan ng likido. Hindi yan dapat matapon, Mara. Ingatan mo. Tayo na! Ama! Bakit wala ang tao dito sa labas ng mansyon? Oo nga. Nasaan ang mga iniwan nating tauhan? Ano yun? Saan galing ang mga alulong? Parang nasa paligid natin. Ama, hindi ito maganda. Kanina pa tayo dumating pero walang nagpapakita ang mga tauhan natin. Bumaba ka sa kabayo. Puntahan mo sa loob ng mansyon ng ina mo at ang kapatid. Titignan ko ang paligid. Aalamin ko ang nangyayari. Pero ama! Sige na, Steve! Bilisan mo! Pumasok ka na sa mansyon! Mama? Mama? Mama! Kinakain siya ng mga insekto tulad ni Mikey! Pinatay siya ng mga insekto! Mama! Buhay ka pa! Umalis kayo mga insekto! Umalis kayo! Iligtas mo ang papa mo. Umalis na kayo. Pero mama, hindi ko po kayo iiwan. Bubuhatin ko kayo para dalhin sa... Iligtas mo ang... Mama! 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 Patay na siya. Umalis kayo sa katawan ng mama ko! Mga hayop na insekto! Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Siya po, Ina! Siya ang nagsindi ng apoy na pumatay kay Amihan! Siya rin ang nagpakain ng katawan ni Amihan sa mga uwak! Hindi! Mga mangkukulam! Kalahi kayo ni Amihan! Huwag kayong nalapit dito! Hindi kayo bubuhayin ng baril ko! Subukan mo! Baka nga mapatay mo kami! Kailangan magbayad ka! Pinatay niyo si Amihan! Huwag kasabing lalapit! Sino man sa inyo huwag kayong lalapit sa akin! Ilalapat ko na ang parusang dapat noon mo pa naranasan! Ito ang salubungin mo! Nag-aaksaya ka lang ng bala! Mara! Kumilos ka na! Ito ang nararapat sa'yo! Lason! Lason! Para sa iyong kaluluwa! Anong ginawa mo? Ano itong pinahid mo sa braso ko? Yan ang magpapahirap sa'yo! Ang mga alulong! Mga kasama niyo ang mga umaalulong! Kung ganun, si Ama, siya'y... Mamamatay rin siya tulad mo! Hindi!
natalino! Dahil ang parusa ay hindi na mababawi pa! Aray! Ang mga ugat ko sa braso! Ano? Puputok sa sakit at... Ibis! Sa lagubang! Lumalabas sa akin mga pumutok na balat! Hindi! Hindi! Ah! Si Steve, may nangyayari sa kanya. Tiyak na napahamak na rin ang aking mag-ina. Kailangan ko siyang sa kaluluhan. Saan ka pupunta? Sino? Bakit ka nakaharang sa pinto ng aming mansyon? Sa amin ang mansyong ito, magmula sa sandaling ito. Isa kang baliw na. Hindi mo yan magagamit sa akin. Tumingin ka sa paligid mo! Mga aso. Napapaligiran ako ng aso. Subukan mong paputukin yan at lalapain ka nila hanggang sa mamatay ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Lapain siya! Hindi! Tumabi kayo! Akin siya! Malamang kukulang kayo. Papatayin ko kayo. Wala ka nang magagawa, Hukom Aurel! Hindi mo kami mapapatay ng bala! Pinatay niyo ang aking mag-ina. Yung ba ang dahilan ng lahat? Kaya mo pinadukot si Amihan, pinatay at ipinakain sa mga uwak! Dahil kay Andromeda! Dahil sa iyong ina! Oh! Gusto kong magkaroon ng katarungan ng pagpatay niyo sa kanya. Hindi namin siya pinatay! Siya ang naglapat ng sakit sa sarili niya! Sinungaling ka! Paano yun gagawin ni Mama? Hindi niya matanggap na hindi niya napagaling ang iyong papa! Hindi niya matanggap na kailangang itago niya sa inyo kung sino siya talaga. Kaya nilapatan niya ng sumpa ang sarili niya. Nagpakamatay siya! Sinungaling ka. Bakit mo alam yan? Bakit magpapakamatay si Mama? Dahil isa rin siyang mangkukulam. Umibig siya sa iyong ama, pero hindi niya maamin dito na isa siyang mangkukulam. Inilihim niya ito sa inyong lahat dahil ayaw niyang layuan niyo siya. Nang magkasakit ang iyong papa, ginawa niya ang lahat para mapagaling siya pero nabigo si Andromeda. Lihim siyang humingi ng tulong sa akin para lapatan ko siya ng sumpa na tatapos sa buhay niya. Pero hindi ko ginawa. Walang mangkukulam na papatay sa sarili niyang angkan. Hindi totoo ang sinasabi mo! May tatak kami, Hukom Aurel! May tatak kami! Ang aming lahi, isinisilang na may tatak na tala sa kaliwa naming balikat! Natitiyak kong nakita mo ang tatak ng iyong ina! Hindi. Totoo, hindi ba? Totoo! Totoo! Kung ganon, ang aking paghihiganti ay... Oo! Pinatay mo si Amiha na inosente sa iyong bintang! At ngayon, ang sarili kong pamilya. Hindi. Patay mo na rin ako! Wala nang Mo na ako. saysay. Wala nang saysay na tapusin pa ang buhay mo. Nakaganti na ako. Wala nang asawa mo at anak mo. Patas na tayo, Aurel! Dapat ay nakinig ako kay Percy. Ang sarili kong ina. Isa palang mangkukulam. Isang mangkukulam!